Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marian. Ang kwento ko po ay naganap sa aming probinsya sa Bataan. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang aking kwento. Isang hindi makakalimutan na pangyayari noong ako ay nag-aaral pa ng high school. Malapit na ang JS prom namin noon, kaya nagpa-practice na ang aking mga kaklase. Malapit lang ang bahay namin sa aming eskwelahan, kaya katuwaang nagkayayaan na magpunta sa bahay namin ang mga kaklase ko. Dumaan kami sa tindahan para bumili ng alak, kahit na hindi naman kami sanay uminom. Naggayak ako ng gamit na gagamitin para sa inuman. Hindi pa kami nagsisimula nang magulat kami dahil biglang tinungga ng kaklase naming si Glenda ang bote ng alak. Pilit namin siyang pinipigilan, pero ayaw niyang bitawan ang bote. Parang tubig lang niya kung inumin ang alak. Para siyang uhaw na uhaw. Kasali si Glenda sa kotilyon. Kaparis niya ang aming kaklase na si Willie. Hindi naman gagalingang sumayaw si Glenda, Sir Jupiter. Pero noong pagkatapos niyang tunggain ang alak, ay inaya siyang mag-practice ng sayaw ni Willie. Bigla kaming nagtaka dahil mahusay ng sumayaw si Glenda. Noong araw na din na iyon ay may bisita ang nanay ko na isang dating kapitan na itago natin sa pangalang Romer. Si Manong Romer po ay kapitbahay din ni Glenda. Nakatingin ang dating kapitan kay Glenda. Nagtataka niyang sinabi na marunong daw palang sumayaw si Glenda. Parang hindi raw si Glenda ang sumasayaw. Kilala rin po kasi ng mga kapitbahay si Glenda na parehong kaliwa ang paa. Hindi na lang namin pinansin ang sinabi ni ex-kapitan Romer. Pagkatapos ng practice ni Glenda at Willie, ay nagpahinga sila sa aming sala. Napansin na lamang naming iba talaga ang ikinikilos ni Glenda. Dahil doon ay naiinis na si Willie sa kanya. Biglang nanahimik si Glenda matapos pagsabihan ni Willie. Pero ikinagulat namin ang ginawang aksyon ni Glenda. Inuuntog ni Glenda ang sarili sa upuan at saka nagpapagulong-gulong din sa sahig. Iniuuntog niya ang sarili sa kung saan niya pwedeng maiuntog ito. Puno na ng pasa ang kanyang braso, kaya natakot na kami sa ginagawa niya. Nagsisisihan kami dahil akala naming kaya nagkakaganoon si Glenda ay dahil hindi namin nagawang pigilan siya na tunggain ang alak. Maya-maya ay biglang naimatay si Glenda. Akala ni Willie ay nagbibiro lang ito at sa inis niya kay Glenda, sinampal niya ito ng mahina para gumising. Pero nakailang sampal na si Willie at hindi pa rin nagigising si Glenda. Kaya natakot na kami at nag-alala. Napagpasyahan namin na pakialaman na ang cellphone ni Glenda para tawagan ang kanyang magulang. Nang dumating ang kanyang nanay, ay hinipo nito ang tainga ni Glenda. Narinig namin ang sinabi nito na ang isang tainga raw ay malamig at ang isa ay mainit. Hindi umimik ang nanay niya. Parang alam na nito ang nangyayari. Inutusan ng nanay ni Glenda ang mga kaklase ko na buhatin siya. Nagulat na lamang kami dahil hindi nila magawang buhatin si Glenda.
Napakabigat daw ni Glenda. 3 na ang bumubuhat sa kanya pero hindi nila magawang iangat ang katawan. Para mabuhat si Glenda ay tumulong na rin ako pati ang kaklase pa namin na si Lisa. Hirap na hirap kami sa pagbuhat kay Glenda. Dinala namin siya sa magtatawas. Pagkadating sa bahay ng nagtatawas ay hinipo rin nito ang magkabilang tenga ni Glenda. Nagulat kami nang sabihin ng magtatawas na nasasapian daw si Glenda. Pagkasabi niya nito ay biglang nagsalita si Glenda at iba na ang boses niya. Naging malaki ang kanyang boses at garalgal. Humihingi ng tulong si Glenda. Nalilito pa kami sa sinasabi niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na nandyan na siya. Pero hindi namin alam kung sino ang tinutukoy niya. Tinanong siya ng magtatawas kung sino ang tinutukoy niya. Sumagot naman si Glenda na si Maricris daw. Nagtinginan pa kaming lahat na magkaklase. Natatakot na kami pero nanahimik lang at hindi namin pinapahalata. First time lang kasi namin na makakita ng ganoong sitwasyon. Kinakausap ng magtatawas si Glenda kahit parang natutulog ito. Pero sumasagot naman si Glenda sa kanya. Muling tinanong ng magtatawas ang nakasapi kay Glenda kung anong kailangan nito sa kaklase namin. Sumagot ito na gusto niyang gamitin ang katawan ni Glenda para humingi ng tulong. Na-rape daw siya sa bukid na katabi ng aming eskwelahan. Nakatira daw siya sa malaking puno sa loob ng aming eskwelahan. Dahil sa sinabi ng nakasabi kay Glenda, ay nagpasya na itong paalisin ng magtatawas sa katawan ng kaklase namin. Pilit itong pinapaalis. Naglabas ng buntot pagi ang magtatawas at inilagay sa paanan ni Glenda. Parang napapaso ang masamang kaluluwa sa buntot pagi. Panay ang sigaw nito na parabang nasasaktan. Ngunit malakas siya at hindi mapaalis ng magtatawas. Desidido ang masamang kaluluwa na agawin ang katawan ni Glenda. Natatakot na kami. Hindi na nakayanan ni Lisa ang takot kaya nagtatakbo siya. Bigla kasing nagpumiglas si Glenda at akmang sasakmalin kami. Galit na galit ang masamang kaluluwa sa amin. Tinatanong niya kung bakit daw namin siya pinatay. Paulit-ulit niya kaming tinatanong kung bakit daw namin siya pinatay. Pinabalik kami ng nagtatawa sa aming pwesto at sinabi nito sa amin na magdasal na lamang kami at huwag aalis dahil posibleng lumipat sa amin ang galit na kaluluwa kapag nalaman nito na mahina kami at takot sa kanya. Nagpatuloy sa pagpapaalis ng kaluluwa ang nagtatawas. Sinabi nito na maawa na sa aming kaklase kasi bata pa ito at huwag gamitin sa paghihiganti. Hanggang sa sinabi ng kaluluwa na aalis na siya sa katawan ni Glenda. Latang-lata si Glenda. Kitang-kita namin sa mukha niya na nagtataka siya kung bakit siya naroon sa lugar ng magtatawas. Pero hindi na namin siya nakausap dahil iniuwi na siya sa kanyang magulang. 2 linggo akong hindi gaanong nakatulog, Sir Jupiter, dahil tuwing pipikit ako ay mukha ni Glenda na sinasapian ang nakikita ko.
Nang pumasok na kami sa eskwela, ay parang normal naman si Glenda. Tinanong namin siya kung may naaalala siya noong sandaling nasapian siya. Pero sinabi niya na wala naman daw. Masigla na siya at walang bakas na sinapian. Ikinuwento namin sa kanya ang nangyari. Pero hindi pa kami nangangalahati sa kwento, ay piningilan na niya kami. Huwag na raw naming ikwento dahil kinikilabutan daw siya. Simula noon ay hindi na namin ito binanggit sa kanya at pinilit ko na lang din itong kalimutan. Panay dasal na lang ako bago matulog dahil sa takot. Ayaw kong mangyari sa akin ang nangyari kay Glenda. Lumipas ang mga taon. Kahit po palang pilitin ko itong kalimutan, ay may mga araw talaga na naaalala ko pa rin ito. Kaya nagdadasal na lamang ako kapag nangyayari iyon. Magandang gabi po. Matagal niyo na po akong taga-subaybay kasama ang mga kapatid ko. Saksi po kami sa pag-usbong ng inyong channel. Nawa po ay mai-air din po ang aking kwento. Tawagin niyo na lang po akong G. Maraming beses na po akong naka-experience ng kababalaghan at isa na doon ang ikikwento ko sa inyo ngayon. Marahil ay marami na rin ang naka-experience kagaya ng nangyari sa akin. Marahil ay marami rin ang naniniwala sa sanib. Nangyari ito noong October 2017. Malapit na noong mag-undas. Bumisita kami noon sa biyenan ko dahil gusto ko lang lumabas din ng bahay. Nakatira kami sa isang baryo at nasa syudad naman ang bahay ng biyenan ko. Isang tanghali, abala ang lahat sa pag-aayos ng gamit nang may tumawag sa biyenan ko mula sa palengke. Magpunta raw siya doon para sunduin ang anak niya na hipag ko. Bigla na lang daw kasi itong tumatawa at nagsasalita mag-isa sa trabaho. Para daw itong sinasapian at natatakot na ang mga katrabaho niya sa kanya. Agad na nagbihis ang biyenan ko para sunduin ang hipag ko. Pag-uwi nila ay may kasama na silang pastor. Nagtipon kaming lahat sa sala at dinasalan ang hipag ko habang ginagapos siya ng mga kasamahan ng pastor. Tumatawa at nagsasalitang mag-isa ang hipag ko habang tumitirik ang mga mata niya at nagsisisigaw. Habang nagdadasal kami, naglapat ng puting panyo ang pastor sa kaliwang tainga ng hipag ko bago niya ito kinausap. Sinabihan niya itong manalig at sundan ang lahat ng sasabihin niya. Pinanonood ko lang ang nakakahilakbot na pangyayari. Medyo matagal din ang ginawa nilang pagpapalayas bago na paalis ang sumapi sa hipag ko. Nang mahimasmasan, ay agad siyang nagkwento. Noong isang gabi raw bago siya nakaramdam ng kakaiba, may kasalan daw silang pinuntahan. Natumba daw ang motor na gamit nila sa isang tulay na kung saan marami ang mga naaksidente at namatay na. May nakita daw ang hipag ko na ahas. Napakalaki daw nito, pero bigla rin daw itong nawala.
Pagdating ng mga susundo sa kanila papuntang kasal, ay sumakay sila sa van. Bago pa sila makaalis, ay may nakita ang hipag ko na babaeng humahabol sa likod ng van. Kumakaway ito na parang nagsasabing, "Hintayin siya." Nang sabihin niya yun sa mga kasama niya na nasa loob ng sasakyan, ay wala naman daw silang nakikita. Pag-uwi niya, doon na raw nag-iba ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan sa trabaho, ay iba na raw ang timpla ng katawan niya. Napakabigat daw ng pakiramdam hanggang sa wala na siyang maalala sa mga sumunod na nangyari. Matapos magkwento ng hipag ko, ay inutusan ako ng biyenan ko na maghanda ng merienda para sa pastor at sa mga kasama nito. Sa hindi ko malamang dahilan, matapos kong maghanda ng merienda, ay bigla na lang pumasok sa isipan ko na, paano kung ako naman ang masapian? Inisip ko kasi kung totoo ba talagang sinapian ang hipag ko. O baka naman nag-joke lang siya. Pagkatapos nga kumain ay sinabi ni pastor na magdadasal ulit bago sila umalis. Inabot na kasi sila ng gabi sa bahay. Habang nagdadasal, Sir Jupiter, parang may nararamdaman akong kakaiba sa sarili ko. Feel na feel ko ang presence ng Panginoon habang nakayuko ako't nananalangin. Pero bigla na lang gumagalaw ang mga kamay ko ng kusa. Tumataas po ang mga kamay ko. Tumingala mag-isa ang ulo ko, kaya sobrang nagtataka ako. Bakit gumagalaw ng kusa ang katawan ko? Hindi ko rin makontrol ang mga mata ko na nanlalaki na parang nanlilisik. Sa mga oras na yun, alam kong napansin ako nila pastor dahil nakatingin na sila sa akin. Pero hanggang doon lang ang nangyari sa akin. Agad din yun huminto matapos magdasal, kaya umalis na rin sila pastor. Ewan ko kung ano yun. Hindi ko na lang pinansin. Iniligpit ko na lang ang mga pinagkainan. Yung mga ekstrang bote ng soft drinks, binalik ko sa tindahan. Pagkababa ko sa mga bote, ay nakaramdam ako ng panginginig ng mga kamay. Natakot ako. Agad kong tinawag ang asawa ko. Pakiramdam ko kasi ng mga oras na yun ay parang may kung anong papasok sa loob ng katawan ko. Sumigaw ako ng malakas at hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Bigla na lang akong napahiga sa upuan at kusang ibinipa ang mga braso ko na para ba akong ipapako sa krus. Naninigas ang mga kalamnan ko noon at nararamdaman kong napakalamig ng paligid. Nalaman ko na lang na yakap na ako ng asawa ko at naririnig ko siyang sinasabi na tawagin ulit si pastor. Nasa diwa pa ako noon, Sir Jupiter, kaya alam ko pa ang mga nangyayari. Mabuti na lang daw at hindi pa nakakaalis sila pastor, kaya agad silang nakabalik ng bahay. Inalalayan ako ng asawa ko na makaupo sa sofa sa sala. Nakapalibot sila sa akin at tinatanong kung ano daw ang nararamdaman ko. Pero hindi ko sila masagot. Hindi ko rin kasi alam kung ano nga ba ang nangyayari. Naghahalo-halo na ang kaba at takot ko. Sobrang bigat din ng mga kamay ko at nanlalamig. Nang mga sandaling yun, dama ko na may ibang presensya
na hindi namin nakikita sa loob ng bahay ang nakahawak sa mga kamay ko. Pagbalik nila Pastor, kinausap niya ako at agad na nagdasal. May inilapat siyang puting panyo sa kaliwang tenga ko. Pinapaulit niya sa akin ang mga salitang binabanggit niya. Kaso, hindi ko magawa. Parang may kung anong pumipigil sa bibig ko na magsalita. Parang may kumukontrol sa akin. Nanlilisik na ang mga mata ko noon at parang may gustong kumawala sa katawan ko. Hindi ko rin mapigilan ang pagtawa ko. Isang nakakatakot na pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang gusto kong pumatay ng tao. Ganon ang pakiramdam ko pero may halong takot na hindi ko maipaliwanag. Dasal ng dasal ang mga kasama namin. Sabi nila lumipat sa akin ang kaninang sumapi sa hipag ko. Pero hindi pala. Bigla kasing tumawa ng malakas ang hipag ko, pati pamangkin ng asawa ko ay bigla ring nagsisigaw. Pinigilan pa niya noong una dahil pinilit niyang kumanta ng worship song. Pero hindi niya rin nalabanan. Sigaw na lang siya ng sigaw habang umiiyak tawag ang papa niya. 3 na kaming sinasapian noon. Naging pipi ako dahil sa kahit anong pilit kong magsalita ay wala akong boses at biglang bumigat ang mga paa ko. Para din pong nangingitim na ang mga kuko ko sa sobrang lamig habang dinadasalan kaming 3. Maya-maya, gumaan ang pakiramdam ko. Nawala na yung mabigat na pakiramdam ng sapi. Kinausap ako ni Pastor. Sabi niya sa akin, huwag ko daw pansinin ang tumatawag sa akin at huwag na huwag ko raw lilingunin ang pinanggagalingan ng boses nito. Hindi ko na alam ang nangyari. Basta nalaman ko na lang na pati si Pastor po ay sinasapian. Kasama na siya sa dinadasalan hanggang sa naging maayos uli ang pakiramdam ko. Naging maayos na kami lahat, pati si Pastor. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa amin. Kinausap pa ako ni Pastor kung may kamag-anak daw ba ako o ako mismo na sumasamba sa mga ribulto. Sumagot ako na wala sa pamilya namin, pero mayroon sa asawa ng tito. Yun lang naman ang tanong sa akin, pero alam ko na agad ang punto niya. Natapos ang pangyayaring yun, natakot ako. Nang makausap ko ang asawa ko, sinabi niya sa akin na habang sinasapian daw ako, ay sinasabihan niya raw ako na lumaban. Pero nakatingin lang daw ako ng seryoso sa kanya. Sinabi ko pa raw na hindi ko siya kilala at hindi ko siya asawa. Ang nakakagulat, Sir Jupiter, nagpakilala raw akong si Grace. Pinipilit raw ng asawa ko na maalala ko ang sarili ko, pero pinagdidiinan ko na ako si Grace. Tapos bigla ko na lang daw hinalikan ng asawa ko sa harap ng pastor. Nagulat talaga ako dahil wala akong maalalang ganon. Narealize ko na hindi pala ako gising sa buong magdamag na sinasapian ako. Yung iba kasi natatandaan ko, pero ang iba ay hindi na.
May sandaling parang nabablangko ang utak at paningin ko. Parang bigla akong napupunta sa madilim na lugar. Tapos magdadasal ako sa takot at doon biglang bumabalik ang diwa ko. At makikita ulit na nagdadasal ang lahat. Pakiramdam ko talaga ay may kung anong puwersa na pinapaalis ako sa sarili kong katawan. Sa huli, napag-alaman namin na 4 na estudyante pala ang namatay dahil sa aksidente sa tulay kung saan natumba ang motor na sinakyan ng hipag ko noong nagpunta sila ng kasal. Sumama raw sa kanya ang di matahimik na kaluluwa ng mga namatay. Kaya nalaman namin na sila pala ang sumapi sa amin. Sinabi raw ito ng mga kaluluwa habang nakasapi sa amin. Talagang kinikilabutan ako sa nangyari sa akin. Di ko lubos maisip na makakaranas ako ng ganun. Mula noon, naniwala na ako sa sapi. Marami pong salamat sa pagtanggap ng kwento ko. Pa-shoutout po pala sa mga palagi kong kasama na nakikinig sa mga kwento nyo. Sina Cyril, Chris, Gerald, at ang anak kong si Franz. Maraming salamat din po at magandang gabi sa inyo.